Yeah. Maganda yan. Yeah. Peekaboo. 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 Ready? Wow. Hey guys! Welcome to my vlog. So, ngayon ay nagluluto ako ng pagkain ng anak ko kasi nagugutom na siya. Matagal ako hindi nakapag-update guys kasi lumipat kami ng bahay. Lumipat din kami ng town. Wala na kami sa Winnipeg. Tapos, yung YouTube payment ko kasi is nagka-problema siya. So, hindi pa ako nag-upload talaga kasi pag gusto ko ma-fix muna siya bago ako makapag-vlog ulit. So, ngayon ay dumating na yung... Okay po. Dumating na yung driver's license ko na updated na yung address. So, ma-i-upload ko na siya sa Google account ko. So, I hope ma-okay na at wala nang magiging problema. Kasi nag-stop yung ad ng video ko ngayon. So, kailangan ko muna siyang ayusin bago ako makapag-upload ng panibago. So, by the way guys, wala na ako sa tinatrabahoan namin dati na resident manager. Umalis na kami doon. Siguro mga 3 weeks na kami nandito. Umalis na ako doon kasi lumipat kami ng, lumipat kami ng ibang town. Wala na kami sa Winnipeg. So, sa mga may magtatanong kung saan yung magandang apartment, kung sa U of M kayo, so mga bandang St. Boniface, yung magandang hahanapan nyo ng apartment. Doon banda or sa may Windsor Park. Makikita nyo lang sa Google, search nyo lang yung area, St. Boniface. Maraming apartment doon. Medyo safe din doon. And accessible siya. Pwede kang mag-walk going to downtown or the Forks kung gusto nyo gumala. Kasi doon kami nakatira dati. And malapit din siya sa lahat. Like, mga groceries, lahat accessible, lahat doon. And if ever sa Red River naman kayo sa may downtown din, same lang sa may ano lang din kayo sa may St. Boniface. Pero kung sa Notre Dame branch kayo, so maghanap kayo bandang mga McPhillips or bandang Polo Park, yun, malapit yun doon. Or yung mga Kiwatin, doon malapit ang Notre Dame. At kung sa U of M naman kayo, doon kayo bandang south, Pembina Highway, doon maraming apartment. Maghanap kayo doon kasi mas mainam na pag naghanap kayo, less yung biyahe. Kasi pag winter dito, nako, hindi mo masabi kasi nung pagdating namin dito, maraming snow. Tapos nung last year, wala gaano snow. So, mas better na accessible kasi pag sobrang lamig, tapos, syempre, hindi naman tayo agad-agad makakabili ng car kung hindi pa natin kaya. Mas gustuhin natin na yung accessible na lang sa lahat. So, sa magtatanong kung bakit kami umalis sa Winnipeg is personal matter po. So, hindi siya sa ayaw namin sa Winnipeg. Gusto namin doon, medyo, lang kasi, malayo na siya sa, namin, sa trabaho, yung ganon. So, kaya nag-sacrifice kami na lumipat ng medyo malapit na accessible kami sa trabaho namin. Yeah. And medyo probinsya na kami ngayon.
Malayo sa gulo, malayo sa mga crowded. And ito yung baby ko, si Alicia. Nga pala, hindi ko na malaya na 5,000 na pala yung followers ko. Ano yun, tawag doon? Sa subscription, ay hindi ko alam. Basta 5,000 na tayo. Thank you so much. Kahit na hindi ako masyadong nag-upload, busy mommy. Kasi po, dito, kami lang, wala, yung gaya sa Pilipinas na may mapag-iwanan ng ng mga lolo, lola, pag busy ka. Eh dito, medyo sayo talaga lahat. Pero masaya kasi at least, alam mo yun, yung ikaw yung nag-aalaga ng talaga sa mga anak mo. Ako yung naghahatid sundo kay Ethan, kami ni Ellie, kasama siya kasi dito sa Canada is ang maternity leave namin is 1 year. Pero meron akong natatanggap na tinatawag dito ay EI. So yeah, mahirap pero masaya. Kasi ngayon na nakabukod na kami na lang talaga sa bahay, mas masaya pala, no? Mas masaya at mas nakakatuwa. Pero syempre, pag nagsimula ka pa, tapos may kamag-anak ka dito, mas mainam pa din na nakitira ka muna para nakatipid kahit papano, ganun. Pero masaya pa din pag nakabukod kasi may alam mo yung may privacy, ganun. Hi guys, kakagising yung baby namin. Tapos natin maligo si mommy. Yeah. Yeah is I hear baby. watching. What are you doing? What are you doing? Watching baby. So, it's already 4:20 p.m. Kakagising lang niya. So, the neighbor ay nag-doorbell kasi nanghihiram sana ng screwdriver. Wala kami noon. So, yeah. Mamaya-maya is uuwi na ang tati. And magluluto kami ng banana para merienda ni mommy and kuya. And she wants to do vlog. Say hi, guys. Say hi, guys. I wanna eat the phone of my mommy. Every time na nag-crave kami ng Philippine saba, so ito lang siya. Ito siya ang binibili namin sa mga Asian store. Kasing lasa niya talaga yung saging sa atin. So, frozen na siya. So, mamaya, i-defrost ko siya. And then, lulutuin natin. Tignan nyo guys, maganda na ang weather sa labas. May mga bata na naglalaro. Yeah. And sana tuloy-tuloy na kasi nung nakaraan is nag-snow pa kami dito. And sana mawala na yung snow. And tuloy-tuloy na yung gandang weather at makapag-lakad-lakad na outside. Pero ngayon ayoko maglakad kasi 10 degrees lang. And medyo malamig pa siya para sa akin at kung kasama yung mga anak ko. Ito yung balcony namin. Ito yung balcony namin sa likod. Medyo malaki din yan. Hindi kaming mag-barbecue dyan. And then tambay-tambay dito ngayong summer. So, yung upuan is basa. So, nilagyan ko din ng wrap yan. Kasi para sana hindi mabasa. Pero, yeah, ayan yung mga neighbor namin. Sobrang tahimik. Wala masyadong tao. And, yeah, malapit lang naman kami sa city. If ever na gusto namin na mamasyal or gusto namin na mamili. Pero, nandito na kami sa ibang town. Ang ginagawa namin is once a month, pupunta kami ng Costco, nag-grocery kami doon ng maramihan na talaga. So, siguro mga pang 1 month or 2 months, ganon. Kasi meron naman ditong isang grocery store, co-op store siya. So, medyo mahal siya ang price. Ang price niya is para siyang mga pang Safeway sa city or mga pang convenience store like mga 7-Eleven, Circle K, ganon. Pero, just in case of emergency like mga milk, mga itlog, pwede na siya. Pwede na siyang
pagtiyagaan at doon bumili kasi naman punta ng city, mas magastos pa sa ano, magastos sa gasolina. So, lulutuin ko na siya, guys. Yan, dalawa. Kasi pa mamaya para pag uwi ni Daddy ay may makain siya. So, ilalagay ko lang siya sa plato para ilagay ko siya sa microwave for mga ilang minutes. Merong option sa microwave ng defrost para ma-defrost ko siya. Yan na siya, guys. Ang gagawin ko ay ilalagay ko siya sa microwave. Sa microwave ay may option na defrost with time. Ilalagay ko siya muna. Yeah. And then defrost siguro 1 minute, ano lang. Yan. So later is lalambot na yan siya. Ko lang siya. Siyempre, while nagluluto si Mom, ayan yung baba ko na. Hinubad na naman niya yung ipit niya. Hi! Hi! Luluto si Mami, no? Ang laking tulong ng upuan na ito kasi nakakakilos ako ng ayos. Nakaupo lang siya dyan pag ayaw niyang humiga. Pag nag-crave talaga ng pagkain dito sa Canada, kanya-kanya na lang talagang diskarte kung paano mo makain yung mga cravings mo. Nabibili yung mga nabibili din dito yung mga Filipino food, pero iba pa din ang lasa pag sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Mas masarap pa din yung mga pagkain sa atin compared dito. Pero syempre, nandito na tayo eh. So, kanya-kanyang diskarte na lang kung paano makakain ng mga cravings. So, yun guys. Kung magiging consistent ako sa vlog ko, sana hindi nyo ko i-bash ha. Ayokong may nang babash sa akin kasi nakaka-down. Yung mga kinikwento ko or mga experience namin is sa amin lang yun. If ever na may mga hindi kayo nagustuhan or mga hindi tugma sa mga naranasan nyo. So, iba-iba kasi tayo ng mga experiences dito sa Canada. So, yeah, no bashing lang. So, ayaw ko nang may mga nagbabash. Din siguro ang tagal umangat ng channel ko kasi hindi ako ganun ka-consistent. Kasi pag may nabasa lang ako na nagbabash sa akin, parang nawawalan na agad ako ng, alam mo yun, yung gana. Kasi, parang na-hurt agad ako, mga ganon. Pero, yeah, ganon talaga ang buhay. Hindi mo talaga mapiplease lahat. Meron talagang tao na ayaw sa atin at meron din na gusto tayo. So, by the way guys, sa mga paparating pa lang dito, ay ang Canada ay mahirap. Hindi siya ganun kadali. Pero, ang sinasabi ko lagi is worth it. Ang hirap naman dito sa una. Sa una lang mahirap. Pero dapat kakayanin kasi kahit papano. Hindi man sa kino-compare ko ang bansa natin ha. Kasi meron akong nabasa kasi nag-comment sa TikTok ko noon na bakit ko daw kino-compare yung buhay sa Pilipinas at saka dito sa Canada. So, hindi ako nagko-compare na mas ano ang ng Canada government. So,
Kasi yun lang naman kasi ang na-experience namin. Ang Pilipinas, maganda doon. Kasi doon talaga tayo pinanganak, doon tayo lumaki. Maganda doon kasi nandun na yung pamilya natin, lahat. Food, hindi malamig, ang weather, ano pa, convenient ang lahat, magpa-check up, lahat. Convenient, pero nga, magbayad ka lagi. Ang sinasabi ko is, maganda dito sa Canada, kasi, kahit papano ay may libreng healthcare. Kahit na maghihintay ka ng appointment, kasi dito by appointment. Yun ang sinasabi ko, dito by appointment, pero worth it ang paghihintay, kasi wala kang babayaran. Nanganak ako dito, wala akong binayaran. Nagkasakit ako noon na may mga allergy ako lumalabas. Naghintay ako ng mga almost 3 months para ma-check up ako ng allergies na doctor. Pero worth it ang hinintay ko kasi tinest nila ako kung may allergy ba ako sa lahat, pero wala akong binayaran. Basta as long as meron kang health card. And then ano pa? Mga check up, mga bakuna ng mga bata. Siguro nung bakuna na iniita ng panganay ko dati sa Pilipinas, umabot kami na siguro mga 100 mahigit. Kasi pinabakunahan namin siya sa private. Hindi namin siya napabakunahan sa public. So, disclaimer lang sa lahat. So, yeah, siguro ang mga total na nagastos namin talaga is ganon. So, ngayon is magpa-check up kami ng baby ko. Kahit kay Ethan, meron siyang mga follow-up na vaccine. Wala kami binabayaran. Libre lahat. So, sa gamot naman is, hindi siya covered lahat. Kailangan talaga mag-work ka para meron kang insurance. Kailangan mo mag-avail ng insurance sa trabaho mo para kahit papano ay meron kang discount. Kasi makakover yun sa insurance mo na binabayaran mo. So, like ako, nung nag-work ako sa Wendy's, so while I'm pregnant, meron ako mga gamot na mga binibili. Kahit papano ay naka-discount ako pag bumibili ako ng gamot ko. So, yeah, gaya niyan yung mga contraceptive. Ang contraceptive kasi dito ay hindi siya over the counter, kailangan siyang re-reseta ng doktor. So, pag bumibili ka, automatic na yung nagre-refill sa pharmacy kung saan ka malapit. Tapos, automatic din yun magde-deduct sa insurance mo kung meron kang insurance. Pero kung wala kang insurance, kailangan mo bayaran yun. Yun lang ang dito. Kailangan ikaw bumili sa gamot. Pero, so far, kaming mag-asawa, kaming family, gusto namin dito sa Canada. Kung cross finger, sana ma-PR na kami. Kasi, para okay na yung namin dito, buhay namin dito. Kasi, pero balak namin magbakasyon. Gusto namin talaga sa Philippines. Kung alam mo, kung ang government lang sa atin is ayos, ang buhay lang sa atin is ayos, mas gusto namin sa Pilipinas talaga. Wala talagang makakatalo sa, syempre, sa kung saan tayo lumaki. Pero syempre, andito na kami, at saka na medyo naka-adjust naman na kami, 2 taon na kami dito. Mas okay na kami dito. And yun nga, lumipat kami, wala na kami sa Winnipeg, nasa outside Winnipeg na kami. Hindi siya dahil sa PR namin, pero sa job reason, kaya lumipat kami. So, yeah, advice ko lang guys, huwag kayong sumuko kasi ang Canada ay hindi siya para sa lahat. Marami din talagang umuwi, gumigive up kaagad. Alam mo yung, basta iba. Kasi, ewan ko, mahirap talaga siya sa umpisa. Mahirap talaga, pero kailangan yun mag-go through para lang makamit mo yung pangarap na alam mo yung nilulook forward mo dito sa Canada. So, for us, sa family ko, thank God, medyo okay na kami ngayon. And sana tuloy-tuloy na, always praying to God na magiging okay na ang lahat. So, if you have any question, guys, just comment down below. And please don't forget to subscribe. At ako'y kakain na, nagugutom na ako.
Ito na yung niluto ko, nasunog na siya, kakadaldal ko. So, yeah, ito lang yung kakainin ko. Merong tira na hotdog si Ethan. Ano yung breakfast namin kanina. Yun lang guys. And yeah, kakain na kami. And mamaya ay dadating na ang daddy. Papakainin ko naman ang daddy mamaya. So, see you on our next vlog. Bye!